Eh bakit pa itatanggi? Alangan naman sila yung nag-initiate niyan. Alangan naman si PBA Party List Migs Nograles lang ang nag-initiate niyan sa Davao City. Si Migs, naku po. Siguro akala ni Migs magkakaroon siya ng love life pag siya nag-charter change. Kasi Hindi naman pwede Attorney, yun, diba? may mga katalungan din ang kampo ng speaker. Kung totoo na merong suhulan na nangyayari, dapat magpakita ng ebidensya. Dapat magsampa ng kaso. Di ba nagsalita na nga ang Edsel Lagman na sa kanyang sariling distrito nagkaroon na ng suhulan at pinakita pa niya ang larawan ng mga pagbi-meeting ng mga kaalyado ni Speaker na ako Bicol Party List sa mga mayor ng Albay. Sila po dapat ang magdemanda kung talagang sila po ay siniraang puri ni Edsel Lagman. Magdemanda po kayo. Dahil kung hindi po, talaga mas paniniwalaan namin yung positibong aligasyon ng isang napaka-seasoned na veteranong mambabatas kesa dun sa negative allegation. Ganun po sa batas sa evidence. Positive prevails over negative. Mas mabigat yung nanuhol kayo sa inyong depensa na hindi kami nanuhol. Diba? Ganun po talaga ang batas. Dahil yan po ay born out of human experience naman po. So, ang hindi ko po maintindihan, bakit kinakailangan pang magsinungaling? Pagpakatotoo na po tayo dahil sa aligang batas naman ang ating pinag-uusapan, daanin po natin sa merito, magdebate tayo. Huwag po yung ganyan na bibilihin lang ang mga pirma. Attorney, halimbawa, sa lahat ng mga ano niyan, may isa dyan, pwede na bang pagdudahan na marami dyan ang, halimbawa, may isa na, kasi di ba may panawagan din itong si Senador Joel Villanueva, ang COMELEC din, nanawagan din sila na kung hindi sila or mali ang kanilang pagkakaintindi or yung kanilang pirma ay hindi pala intended dun sa ayuda at yun pala ay para sa People's Initiative. Halimbawa, magsabi sila, mag-report sila kasi yun yung payo sa kanila, mag-report sa COMELEC. Pwede bang pagdudahan na yung may iba pa dyan na talagang totoo na alangan naman isa lang yung binayaran? Well, alam niyo po, nakasaad po doon sa desisyon, pangalawang desisyon ng Korte Suprema na dapat alam din ng taong bayan kung ano yung gustong baguhin na probisyon ng saligang batas nang hindi naman po sila nasa dilim kung ano yung binabago nila sa saligang batas. So, importante po talaga na malaman ng taong bayan ano yung probisyon na dapat baguhin at bakit. Kapag ikaw kasi nanuhol, hindi mo na dinadaan sa eksplanasyon kung bakit dapat mabago ang probisyon ng saligang batas. Ginagamit mo na lang yung kagutuman na nasa tiyan ng taong bayan para isulong ang probisyon na makikinabang ang isang speaker dahil siya ay magiging from speaker to prime minister. Ayun na nag-rehearse na siya sa Davos. Tinignan na niya, ano bang feeling na maging chief executive ng Pilipinas? Sige nga, mag-feeling president nga ako dito sa Davos. O ayun, nag-practice na, abay nawiwili. Pero palibasa siya ngayon ang feeling president ng Pilipinas. Mantakin mo mga partners at mga kababayan. Nagsalita na po ang kanyang pinsan na presidente. Itigil yang panunuhol na pagbibili ng signature. Itigil yang pirma. Hayaan ng Senado na manguna. Anong ginawa? Hoy, insan, akala mo ikaw ang president. Ako ang may hawak ng purse. Ako may hawak ng national budget. Ako ang pinakapangyarihan. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Presidente ka lang sa pangalan. Yan ba ang sinasabi niya? At sinuway niya ang sariling presidente na nagsabi, itigil na yung pirma na yan. Ngayon pa lang, feeling president na siya. Bakit ganon? PBBM, ikaw naman, alam mo naman, mahal kita. Ang problema, hindi na kami pina-e-ere, so hindi ko alam kung ikaw yung nanonood sa free TV. Sana naman, may cable ka dyan sa Malacanang. PBBM, bakit ka naman pumapayag sa ganito? Na ginagawa ka lang tau-tauhan na iyong pinsan? Masyado ba talagang napaka-impluensya na iyong insan sa iyong buhay? Napapayagan ka mong insultuhin ka? Na baliwalain ang iyong instruction na itigil na yung pirma? Na-isyak po ang mga senador. Dahil ang kwento pa ni Senate President Zubiri, mainit daw yung kanilang balitaktakan nung sila'y nakipagpulong kay Presidente nung araw ng Van de Honor. Pero kagabi nga po, kami po'y nakikiramay kay dating Executive Secretary Mede Aldea dahil pumanaw ang kanyang ina
Nakaratay po ang kanyang labi dyan sa Heritage, no? At ang libing po ay bukas, Wednesday, no? 8 o'clock in the morning after the 8 o'clock mass. Pero kagabi, nandun din si Senate President Zubiri at ang bida ko sa kanya dahil kasama ko naman niya sa Unity, no? O ano SP, ano nangyari? Akala ba na nalinaw na? Akala ko ba nagsalita ng presidente? Abay, sinuway ang presidente. Sabi niya, oo nga eh. So anong gagawin natin? Laban. Eh dapat lang dahil sila unang-unang buburahin kapag natuloy itong PI na ito, no? So talagang lahat tayo in a state of shock. Bakit kaya feeling president si Mr. Speaker? Bakit siya feeling president na akala niya pwedeng baliwalain ang utos na ng presidente? Ang sinabi na ng presidente, Senado, kayo nang manguna dyan. At gawin nyo na sa pamamagitan ng ordinaryong batas. Kasi nagawa naman natin yan pagdating sa Public Service Act. Lininaw naman natin na ang telecoms ay hindi kabahagi ng Public Service Act dahilan para mga dayuhan ay pwedeng mamuhunan dito sa capital-intensive na industriya ng telecoms. So yun ang mandato ng presidente. At sinasabi pa nga niya, ito nga po, dalawang mukha, double-faced na wow, ito'y patunay na merong pagtutulungan sa panig ng Senado at ng Kamara. Pero habang sinasabi niya na makipagtulungan ng dalawang Kamara ng Kongreso para dito sa Constituent Assembly, hayun, patuloy ang pamimili ng mga pirma. Bakit po ganyan? Wala na bang sinseridad sa pamumuno? Wala na ba tayong kahihiyan? Wala na bang isang salita? Wala na ba hong usapang lalaki sa harapan mismo ng ating presidente? Bakit ka ganyan? Congressman. Yung mga congressman, tanongin niyo kung sino congressman sa Davao. Except congressman Pulong at congressman Ungab. Hindi sila kasama dyan. Tanongin niyo kung sino congressman nagpapaikot doon. Ewan ko, hindi ko nakita yung stab. Basta claim stab ang binibigay. Ha? Basta congressman. Hanapin nyo doon kung sino congressman doon. Ha? Yun na. Oh, yun na yun po natin. Send po kayo against dun sa voting jointly House at yung Senate. Paano kayo papayag? Mawala na yung bicameralism natin dyan. Wala na bicameralism, mawala pa yung checks and balances. Oh, paano kung anong gusto nila, sila lang masusunod. Kahit ayaw namin, overrun kami, overrule. Dahil 24 against 122. Oh, saan ka makakakita ng checks and balances yan? Wala na. Kung anong gusto ng liderato nila sa House, yun ang masusunod. Kuha na lang kami dito. Ang Senado, kuha na lang. Dekorasyon na lang. Wala nang gamit.